takbo. Sobra pati.
Sweet to the soul and health
added learning to sleep. Ang dapat po. Mahalaga yung bibig mga kapatid. Para yung umaga, ang ating pag-aralan, the tips of araw, tayo po. Activities this morning. Tayo po ang namin kahapon 46. Please. Yan. Sa ating mga nakatuli kayo umaga. Sister Chris. Sister Ma'am Jamaica. May misa namin kayo sa church, ma'am. The heart of the wise, ang puso ng isang marunong. Sabi ng Bible ay marunong. At sabi ng Biblia ay tinuturuan niya ang kanyang panganga, ang kanyang bibig. Ibig sabihin, ang puso nagpukontrol mga kapatid sa listenan. Ang puso ng isang tao, kaya kung anong laman ng puso, yun din kung ano yung pinagyayaman sa ating puso, yun yung lalabas dito. Okay? Yun yung lalabas. Kulihin yung laman ng puso. Okay? Yun yung kanilang puso, mga kapatid. And added learning to his lips, nagdadagdag siya sa ating Bible ng pagkatuto sa ating bibig. Kaya ngayong umaga ang ating namin ay the lips of some winner. Pag-aralan natin the heart, pag-aralan natin the eyes, pag-aralan natin the earth, the ears, the feet, and the ears, the lips of a soul winner. Ang bibig ng isang soul winner. Ang Diyos, kamutin, ay pinaputos sa bawat manananggal. Tayo binigyan ng Diyos, mga kamutin, ng bibig. Okay? May mga tao mabuti na kung saan hindi po sila nakakapagsalita. Walang silang paligyan. Walang pakinig. Kaya hindi sila natutong nagsalita. Kaya meron tinatawag na sign language or the deaf language. Pero tayo bilang isang kompleto na may itis at nakakapagsalita tayo, gamitin natin mabuti ang ating bibig para magbigay kalulatian sa ating Panginoon. Ang mga kaluluwa sa kaligtasan. So number 1, na makikita po natin yung sabi ng Romans chapter 10 verse 14. 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 Inside ng Bible, Romans chapter 10 verse 14, na read how and how shall they hear without a preacher? Number 1, the lips of somebody, lips that proclaim the gospel. Lips that proclaim the gospel. Bibig na nagpuproklama ng Ebanghelyo. Kasi sabi ng Bible, paano sila maniniwala kung hindi nila nakakita? Paano nila pakinggan kung wala namang magbabahagi? Ibig sabihin kung wala magsasalita, okay, walang magbabahagi ng Ebanghelyo ng ating may mga tao na nakapakinig sila multiple times ang gospel. Okay?
speaks the message of salvation. We must boldly speak. Ibig sabihin, we must be courageously speaking about the message of salvation. Kaya the moment na meron po tayong makikita ng tao, dapat handa ang ating bibig mabutin na pupukan. Para ano? Para mag-marites. Para ano? Para ibahagi ang Ebanghelyo ng ating Panginoon Yesu Cristo. The gospel must be spoken clearly, quickly, without delay. Sabi mga po sa inyo, dapat pinag-aaralan nyo talaga mahusay. Kung meron kayong unang gitna, may expert. May bahagi sa namin ng expert na kahit balik-balik ka rin. May dapat alam mo. May dapat nalalaman po natin. Yung bahagi natin na mahusay. Maliwanag. Maliwanag tao. Hindi na yung pinaklit, halo-halo. Huwag na pinahalo. Direct to the point. Okay? It must be clear that we must speak the gospel of Christ. Tatlong bagay lang naman ang lagi nilang kailangan naman. Maunawa ng tao sa kasalanan. Maunawa ng tao ng bayan ng kasalanan impyerno. Okay? Na maunawa ng tao ng bayan pananampalataya sa ginawa ni Kristo. Nothing more, nothing less. Mag-illustrate pa mabuti ng mga siyempre marami sa mga. Tapos pumuli mo kasi ginamit mo ang diskusyon. Diba si Caleb? Magamit ko pa ng Caleb, diba? Do not assume na yung kinakausap ay alam niya din sa sarili mo. Hindi, dahil alam mo ano tayo niya. Ano diba? Kaya ako natin, gabi sasabihin natin, kaligtasan. Di ba kilala yung kaligtasan? Bakit? Hindi naman ako aksidente ah. Ako tatanungin, paniwanan mo na siya. Kaya sa uli po na ng pasasabi ko, kailangan nating maligtas kasi nakapakot ang tao. Kailangan natin kasi kung reliyan saan yun? At anong reliyon yun? Mabuti dapat gagawin ko. Ilang mabuting gawa. Okay? Kaya ka dapat malinaw, kapatid, ang ating pagkakataon. Amen? Huwag mo lang talakay yung reliyon nila. Huwag mo lang banatan yung reliyon nila. Pinagisnan niya yun eh. Tapos biglang babanata. Gaya kayo, sumasamba sa maliligtas niya. Kayo, mga nasinggero kayo, hindi kayo maliligtas niya. Yung natin banata yung bagay na ito. Kaya yun, kailangan ng tao. Nagsisisi tayo kanila. Saan pa sila nagsisisi ang tao? Saan ba natin sila inilig na pagsisisi? Tapos siya nililin. Magsisisi sila si Jesus na bakit? Bayad. Kaya kayo
kalagayan ng tao, ano man yan, gano'n man yung kabutihan, gano'n man yung kasama, hindi siya nanampalataya kay Kristo. Faithlessness. Okay? They must repent from faithlessness. Because their faith, okay, is toward religion. Their faith is toward good works. Tama niyo ba? Ang kanilang paniniwala ay toward religion. Ang kanilang paniniwala through good works. Okay? Hindi kay Jesus Christ. Hindi po doon sa finished work of the Lord Jesus Christ. Serving Him to lead them. Okay? From faithlessness to faith. Doon sila magsisisi. Doon sa hindi nila pananampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas nila. Tama niyo ba? Ay, isa lang. Yun po yung kasalanan ng tao, kapatid. Okay? Hindi siya pupunta ng impyerno dahil siya ay mahalay, mardirer, bumalik, hindi dahil siya ay walang pananampalataya kay Kristo. So yun yung kailangan nila mapatid ng pagsisisi. Yung hindi nila pananampalataya. Kasi dahil nakatingin sila sa religion, ganun tayo natin, nakatingin na sa ating ginawa. Nakatingin tayo mapatid sa gagawin natin, hindi yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Okay? Doon na papasok yung pag-alis na nila sa kasalanan. Amen. Ayun. Ang pagmumugan ay doon naintindihan ng isang tao yung pananampalataya. Sa paglalim na lang yun, pamali kayo. Hindi po ba natin? Kaya nga, dapat taon natin palalatitin. Sabi ng Bible, Romans 10:17. So then faith cometh by hearing by God. Which is your it will be strengthened na yung faith na meron sa reading, by attending church, by continuing in the subject. Tayo inilig ng lahat. Ngayon kung ayaw nila, wala tumatanggap. Ngayon ba? Yan ang point. Okay? Na tayo ay hindi naniwala sa ginawa ni Kristo ay nakansave. Kaya nga hindi tiyak ang langit. Pero pwede mo matiyak kung ngayong umaga, ilalagay mo ang iyong bubong ng palatay sa ginawa ni Kristo. Ano ginawa niya? Siya ay nagpunsa, siya ay namatay, siya ay inilibing, sa ikatlong araw siya muling para sa iyo at para sa atin. Dati paniniwala o pananampalataya. Yun yung pagsisisihan natin. Okay? Pwede of their faithlessness. Upang sila po ay maligtas. O saan ba naliligtas ang tao? Saan naliligtas ang tao? Saan naliligtas? Saan siya maliligtas? Sa bayan ng kasalanan. Okay? Bayan ng kasalanan. Oo. Ay ano ba yung bayan ng kasalanan? Impyerno. Ano tayo sa impyerno? Okay? Ang kailangan niya nila ng Savior, tagapagligtas kasi nga po, okay, may bayad ang kanilang kasalanan, hindi ang bayad ng pananampalataya kay Kristo. Okay? Kaya pumunta sa apoy ng impyerno. Oo. Okay. So, yun mga kapatid. Kaya nga, dito, verse 8. Second. And in raining fire, taking vengeance of them that know that God and that obey that by the gospel of our Lord. See that? Is that obedience of the gospel of the Lord Jesus Christ? Gospel is
know because they obey not the master. Okay, so our lips must be proclaiming the gospel. Lips that proclaim the gospel. Lips na nangyayari kasi Kristo ay namatay, hindi siya naman sa muling nabuhay. Amen? Doon, kaya nga tayo kapatid, huwag natin tawag doon, tawag doon, huwag nating there's power, mga kapatid. Nasabi ng Bible, mga kapatid, it is the power of God to salvation. Eh, kung natin pareho yan, kung nang kasimple ng tao, unawa niya siya makasalanan siya. Eh, dahil makasalanan ng tao siya, kung na nakikinig. At kailangan niya kung ikaw dati naniniwala, sarili mo, dadalhin ka ng langit, hindi. Kasi ngayon, hindi ka pa nakakakita. Kung ikaw ay naniniwala sa mabuti mo, ang kailangan mo hindi yun, pare kayo kulang. Kailangan mo yes, no po. Paano ko tinanggap tanggapin mo? Paano ko anong para tayo na nila? So, tayo dito dito. Okay, naniniwala tayo sa may lead natin sila in prayer na. Amen? Number one, leads to pray in the gospel. Colossians chapter 4 verse 6, inside the Bible. Ako nga, kasi hindi electric panel yun. Dali mo din yung mga kapira. Napapakinggan, kaya hindi ko rin clear. Sabi ko clear eh, pero hindi clear. Okay, sabi ng Bible, Colossians 4:6, ready basa, let season with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. You see, let your speech be always with grace. Season with salt, hindi dahil maalat ka magsalita. Kung ibagpos mga kapatid, ano ba yung alat? Nagpi-preserve, di ba? Amen? Ang asin, nagpi-preserve, amen? Okay, it must be, sabi ng Bible, be always with grace. No, anong biyaya? No, siyempre yung biyaya ng kaligtasan. Lips that filled with compassion. Lips that filled with compassion. Kaya kung magsalita tayo sa tao, mga kapatid, ang mararamdaman nila yung ating compassion. Ang maunawa nila yung biyaya ni Kristo sa kanilang buhay. Okay? So, dapat may paramdam natin sa kanila. Kaya sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, tayo po ay nag-soul winning, dapat dalhin natin sila sa impyerno muna. Bago kasi mag-desire ang tao ng langit, dapat alam niya muna, kapatid, kung paano kasok-consok naman ka ng kalalagay pag nasa impyerno siya. Diba, sino bang tatawag ng bumbero? Sino tatawag ng bumbero? Sino? Ay tatawag tayo ng bumbero ngayon, baka ay kakasuhan tayo. Tama? Wala kang sunog. Tama, man? Ano ibig kong sabihin? Sino po yung magdi-design ng langit? Yung alam niya dahil pupunta siya ng impyerno. Pero siya madali muna sa impyerno. Kaya sabi ko nga sa inyo, dapat ramdam. Pagkita yung impyerno sa mukha mo. Alam niyo po ba? Dahil tayo yung makasama. Ay, nakasama. Hindi nakangiti ka. Ano ba? Uy, may impyerno. Uy, impyerno, may apoy na dilungan tayo. Parang nagluloko. Ay dapat, talagang paramdam mo sa kanila. Kapag ang tao pinasa impyerno, pumasok, nandiyan na po siya ng walang kanta. Masusunog araw at gabi, sabi ng Bible, ng tuloy-tuloy, ng habang panahon. Hindi mo ba, yung ganda nga nagamit yung tanong natin, yung pipigro, ang init-init.
Nagrereklamo na po tayo. 46 degrees pa lang po yan. Pero ang impyerno po ay wala nang mas iinit. More than 1,000 degrees. Ang impyerno. Kumbaga, ang bakal pag itubog mo doon ay tunawagan in a split per second. Pero ang kaluluwa ng tao, dahil immortal, nandun siya na maghihirap ng walang hanggan. Gusto niyo po ba po ng impyerno? Ako'y naniniwala, hindi. Magulo ka nang hihigit. Salamat sa Diyos. Ayaw din niya pupunta tayo ng impyerno magso. Siya na pong gumawa ng parang para sa akin. Hindi ko ba't siya Diyos, nagtatawag-tawag muna ang pahipis mo ng mga. It must be filled with compassion. Yung ating mga bibig, mga kapatid, amen, ramdam nila yung pag-ibig natin sa kanila. Ramdam nila yung ating pagmamalasakit, amen? Amen? Oo, kaya minsan pupuntan natin ng tao, di po ba? Para makita mo mga tao, wala namang kainteresante. Kita mo minsan, pupuntahan mo, di po ba? Ay talagang walang kapag-asa. But we need to share to them the gospel. Kailangan maramdaman nila ang pag-ibig, mga kapatid, ng ating Panginoong Diyos, yung ginawa ni Kristo para sa kanila. Siya ay nagdusa para sa kanila. Hanggang hindi nila nararamdaman at wala pong nagpaparamdam sa kanila, mga kapatid, ng mga bagay na yun, hindi nila, they will just, what do you call that? Itinagwawalang bahala nila. Kailangan po nila merong magbahagi. Let your speech be always with grace. Kaya kung pupunta tayo ng tao, kapatid, dapat may pag-asa ka talaga. Hindi pupunta ka ng tao, di mo ba? Kami sishare mo sa kanya, problema mo. Alam mo ba? Hirap-hirap ka ng kalagayan mo. Hirap na hirap na ako. Yung natin huwag yung unang may isa-isay natin. Kundi yung paghihirap ni Kristo para sa atin, amen? Okay? Yung paghihirap ni Jesus Kristo para sa atin. Okay, lips that proclaim the gospel, lips with compassion, filled with compassion. Sabi ng Bible sa 107 verse 2. Sabi ng Bible 107 verse 2. Okay. Sabi natin. Verse 2, ready read. That let the redeemed of the Lord say so. Sambitin, sabihin ng mga ligtas, say so. Okay? Anong sasabihin mga kapatid? Let the redeemed of the Lord say so, whom He hath redeemed from the hand of the enemy. We are then in the hand of the enemy of God, the devil. Tayo'y dati na sa Diablo, tayo'y dati na sa sanlibutan. Namumuhay tayo dati sa ating sarili, mga kapatid. Namumuhay tayo para sa sanlibutan, namumuhay po tayo para sa Diablo. Pero tayo'y pinutubos na. Amen? Are you saying? Amen. Sabi ng Bible, let the redeemed say so. So what is that, mga kapatid? Lips that give a testimony. Lips that give a testimony. Lips that give the testimony. Sunod mo naman babanggitin, mga kapatid. Alam niyo po ba, hindi po dahil po ako ay nagsishare ng Bible, ako pupunta ng langit. Hindi dahil ako ay pastor, pupunta ako ng langit. Hindi dahil ako po ay palasimba, pupunta ako ng langit. Kundi dahil isang araw may nagbahagi din po sa akin. Tulad po ninyo, ngayong umaga. Na-share din po ako personal. Nakilala kong aking sarili, makasalanan ako. Bilang makasalanan, pupunta dapat ako sa impyerno, sabi ng Bible. Pero salamat may umibig sa akin. Yun ang Panginoon Jesus. Binigay niya ang buhay niya para sa akin sa krus ng Kalbaryo. Okay? Huwag nagkabit ng kapatawaran buhay ng walang nung tinanggap po siya bilang aking tagapagligtas. At ikaw din, pwede kang magkaroon ngayon. Sulit the redeemed say so. Mabanggitin natin. Hindi yung problema natin, di ba? Tama, iman? Nga, wala akong pera-pera ngayon. May pera ka ba dyan? Pwede magpautang. Utang ka pa. Di ba? Okay? Kundi makita nila yung biyaya sa ating buhay. Amen? Makita nila, mga kapatid, yung abundance, grace, and love of Christ in our life. As we say, our testimony, they will see in our countenance, kapati-paniwala sinasabi natin.
invite ko namin kayo, kayo dumalo ng church, masaya po doon. Masaya po doon, nakasimaw ka naman. Oo, si George, masaya doon. Anong oras ang simba ninyo? Ay, mahaba, 8:30 hanggang 12. Haba. Pero, masaya naman. Sinabi mo agad mahaba. Di ba negative gagawin pasok doon sa tao yun eh. Ano bang simula? Anong oras ba uuwi? Ang maganda po, yung pagdalo po ang malaman po niyo. Okay? Kasi ako'y naniniwala, pag magugustuhan niyo po, hindi naman po kayo maghahangad uuwi agad. Okay? Ano niyo po kapatid, man? Yun, kaya dapat kailangan natin talaga ng right approach at lagi mapatid wisdom galing sa Diyos. When we testify the goodness of God, not our goodness. We testify the faithfulness of God, not our faithfulness. Amen? Amen? Oo. Kaya nga kami natuto. Kaya nandito po kami ngayon. Oo. Tulad mo din, ako'y nanay. Kung nanay ka, tulad mo din. Ako po young people, nag-aaral din po ako. Minsan-minsan, hindi man halata. Di ba? Ako'y estudyante din tulad mo. Pero sa biyaya ng Diyos, tinutulungan niya ako na mga pagpatuloy sa Kanya. Sapagkat tapat siya sa buhay ko. Ako din isang nanay, may pinagkakaablaan. Mayroon din naman mga gawain sa bahay. Pero salamat. Dahil ang Diyos hindi nagpapabaya sa akin. Kaya nandito ako ngayon, nakapagbabahali sa iyo. Kaya gusto rin ng Diyos ko na kayo po'y magkaroon ng patutuo tulad ko. Kaya nais ko namin kayong ibigay sa church. Amen? You understand that? Amen? Kaya dapat yung lumalabas sa ating bibig. Hindi yung ang tao pag-alis ka, maawa sa iyong tao. Kuwawa naman yun, ang init-init. Amen? Huwag dapat tayo kawahan ng tao, kapatid. Amen? Dapat mamangha sila sa ginagawa ni Kristo para sa atin. Amen? Oo. Ay, ba't naman sila maaawa sa atin? Ay, ba't naman tayo dapat kaawaan? Sila dapat ang kaawaan, kapatid. Hindi pa sila ligtas. Amen? At kung ligtas na sila, mga kapatid, kailangan nila ng simbahan. Kaawa-awa pa rin sila kasi bakit? Wala silang paglago tulad ko, kapatid. Amen? May testify ka. Okay? It's the goodness of God in our lives, brethren. And let the redeemed say so, sabi ng Bible. Of the Lord say so. Sabihin natin, mga kapatid. Okay? So, number 1, the lips of a soul winner. Number 1, lips that proclaim the gospel. Meron po proklama yung Ebanghelyo ni Kristo. Lips we filled with compassion. And lips that give a testimony. Na nagbibigay ng patutuo. Ang patutuo ni Kristo po yun sa buhay natin. Hindi yung patutuo natin sa buhay natin. Okay? Kundi yung patutuo ni Kristo. And lastly, number 4, sabi ng Bible, Acts 5:42. Acts chapter 5, verse 42. Are you there? Acts 5:42. Ready rin. And you see that? And daily. Diba? Di pa natin nagagawa daily nga eh. The temple, in the church, daily, araw-araw. Sabi ng Bible, they cease not to teach and preach Jesus Christ. So number last, lips that never grow silent. Lips that never grow silent. Kung mangyari isang araw, manginawa tayo, itikom na lang natin bibig natin. Tapos naman na ako. Okay naman na siguro yun. Nakapagsolvingin na ako isang taon, nakapagsolvingin na ako isang linggo, okay na yun. Nasusunod na naman ulit siguro, next year na naman. Lips that never grow silent. Ang mga bibig na dapat huwag manahimik. Hindi ibig kong sabihin, mga kapatid, na ikaw ay magdadal-dal ka dyan. Why? Kundi, mga kapatid, huwag tayo magsawa sa ating binabahagi. Ang sabi ko, starting June, ay bibigyan ko po kayo ng discipleship lesson. A discipleship lesson that you need to find someone for you personally to disciple.
Okay? O meron mga bagong mananampalataya o yung testimony mo sa Panginoon. Go to their house personally, pupuntahan mo, i-disciple mo siya weekly, meron kayong weekly basis in the church. Mamaya po, balik po kayo mamaya ng 1:30, may discipleship tayo. O di ba? May ituturo ako sa iyo, balik ka. So gawin natin personal yung discipleship natin ngayon sa ating Diyos. Para tayo po ay gamitin ng Panginoon instrumento pagtibayin ng Diyos ang mga bagong mananampalataya. Maging yung mga luma na nakikita natin di pa nag-i-involve. Not because you are what you call that, na ikaw ay mas magaling sa kanila. No. Huwag natin, ama pa niya, isipin mo, kaboy kasi mas magaling ako sa kanya. Mas tapat na ako sa kanya. No. Okay? Na ikaw ang mag-encourage sa kanya at makikita mo mga kapatid at siya din ay makakapag-encourage sa iyo sa kanyang paglago. Amen? Young people o young people boys ay meron kang aabutin. Young people girls ay ganun din. Meron kayong schedule na personal na gagawin nyo and make a report. Eh, gagawin ko yan o papipirma mo siya ngayon doon. Natapos nyo yung lesson 1 na yan. O anong result? Anong decision? Na dapat may encourage natin sila ay makadalo ng hapon, na makadalo ng prayer meeting, na maka-join ng soul winning. Amen? Na mag-involve sa ministry. Kasi yung purpose natin, why we are being encouraged, in order for us to encourage others. Manahan niyo po kapatid? Amen? Kaya never grow silent. Hindi ka tinuturuan para nahimik ka. Tinuturuan ka para mayroon kang masabi. Kaya huwag kang gagawa ng ituturo mo. Kung ano lang napakinggan mo kapatid, ano yung naunawaan mo yung ibabagi mo. Huwag mong ibagi yung hindi mo naunawaan. Alam niyo pa? Kaya we should not play smart, ika nga nila. Magiging smart attic. Madali lang yan. Ganyan yan, no? Naunawa mo ba yan? Oo. Kung ano yung natutunan natin, ano yung tulungan sa atin. At ito tayo talaga, mga kapatid, tandaan mo natin, at tayo po'y lalo pang pagtibayin ng Diyos. Because a strong Christian will make a strong church. Amen. Okay? A weak Christians will make a weak church. What does it compose? The church compose what? Christians, believers. Kaya kung mga believers mahina, hindi mahina din yung simbahan. Kaya kailangan natin pagtibayin. We need to exhort one to another. Kaya meron pwede mga aktibidades upang kahit ipagtibayin ng Panginoon para sa akin. Okay? So, a lips that never grows silent. Huwag natin itikop yung bibig natin at kimkimin lang natin sa ating sarili at huwag natin may sayang naman. Sayang naman yung tinuturo sa atin, hindi naman natin na ipababahagi, hindi natin na isi-share. Pagkatapos itong camp, may ayos ko lang po yung lesson. Sa friendly lesson, user-friendly. Basic lang, basic. Na maunawain po ninyo. Na may isi-share nyo kahit hindi na may tuturo kasi naituro na po all the lessons that we have already. Maabot nyo po ang iba. Na-schedule mo kapatid na kung saan meron kayong what we call that, common availability. Pwede ba kitang puntahan ng ganitong oras sa araw na ito? Mag-2 lang tayo, kahit mga 30 minutes lang. O kaya linggo, di po ba? We'll have the discipleship time, adult discipleship time, 1:30. Hinamaganda yung oras na yun, nagagamitin natin talaga. Mga young people natin, meron po silang BYF service. O yung mga adult ay dapat merong discipleship. Ngayon natin yung discipleship, balik po tayo doon. Personal discipleship. Okay? Ag-isa. One-on-one, discipleship. Yung gagawin po natin mga kapatid. Para tayo po ay mas lalo pa maging kagamit kami sa gawain ng Diyos. Continue with the same even when rejected or discouraged. Dapat magpatuloy tayo pa rin mga kapatid na magbahagi kahit tayo po ay nire-reject o na di-discourage. The world still needs to hear about Jesus Christ.
Sa libutan ngiti, kailangan nilang marinig ang ating Panginoon Yesu Cristo. Our lips should be instruments for God's Word. May we use our words to proclaim Christ, encourage saints or souls, and fulfill the Great Commission. Okay? So, yun po mga kapatid. Kaya maraming mga Kristiyano na umaalis sa simbahan hindi tumibay. Hindi po kasi sila tumatag. Matingang na ang timbagyo sa buhay nila, nawawala. Kasi hindi sila tumibay, hindi sila tumatag. Okay? Madali po silang natatangay. Kaya yun yung kailangan po natin. Okay? So we should not, we must never let our lips grow silent. Kundi dapat tayo po yung mag-ingay. Hindi na mga bagay na walang patuturan. Hindi patungkol sa ating Panginoong Heso Kristo. Amen? Salamat po sa ating po mga kasama ngayong umaga. Ganon din po kayo. Huwag po kayong manahimik sa inyong pong lugar. Magbahagi rin po kayo ngayong umaga. Win souls for the Lord. And let's have visitors tomorrow for our Sunday service, the third Sunday of the month. Okay? Sister Denise, Sister Chris, Sister Joy, saka si Ma'am Gigi, saka si Sister Maricel. Praise the Lord. Salamat po sa inyong pong pag-tune in ngayong umaga. And let's be excited for doing mga kapatid. Amen? We must use our lips for our soul winning endeavors to give glory to God. Amen? Huwag kayo mabilis kayo. Bilis-bilis ninyo eh. At kung hindi yung pag-anakusap yung tao, grabe yung opportunity na ma-share. Hindi yung bigyan lang ko kayo ng babasin o nagpas ka na naman. Eh, hindi na nagpasan. Share na agad. Hindi naman siya tumanggi. Share muna. Hindi na, bigyan niya ng magbasahin. O, umalis na kayo. Dapat talaga, we need to compel them na ma-sharean. Ang bilis-bilis nyo eh, nakaihikot na kayo na, pangalawang bahay pa lang ako. Ng mga young people, napabalik na sila. Ay, naikot na nila lahat. Ay, nakapunta na kami dyan, nakapunta na. Ano yun? Ikotation ang tawag doon. Hindi yun na sumingin. Nag-ikot-ikot lang. Ay, report nyo, kaya 2 souls, 3 souls won. Eh, sayang naman. Naglibor na tayo, nainitan na tayo, nag-ikot-ikot lang. Ano siya, sabi natin, your labor is not in vain. Pakainit-init ka doon eh. Mga tok ng bahay, may mga kanto-kanto, pasukan. Pasukin. Yung ba, ay, wala naman, ay, wala. Ang bilis-bilis. Gano'n niya. Okay? Kaya isa-isain ang mga bawang bahay. Kapupin. At sila ay masyaran. Minsan nga kayo, may hawak-hawak na silang babasahin nyo. At tanong ko, may bahagi na po ba sa inyo, sir? Bahagi ko lang po sa inyo sa mga. Okay, grab a BFP for today. Huwag manahimik. Bilis-bilis ninyo. Diba? Paano ka magkakaroon ng prospect? Ang bilis-bilis. Praise the Lord. Nung last Sunday, meron tayong isang naging bisita doon. Si Ate Fatima. Oo. Mabalikan nyo. Bigyan mo siya. Pero din, para makabalik. Pero nawa ay may mga pinagdaanan sa buhay, na-depress daw kasi noong. Kaya makikita mo talaga medyo hyper siya eh. May pagka-hyper. Pero nakakaunawa naman. Kaya nung babautismuhan ko eh, magdadive na eh. Pag-angat ko sa buwan eh, ay deep sabi na. Isusubsob na yung ulo niya dun sa baptistry. Di ko. Nung naisay ko sa sakyan, interview ko muna. Paliwanag mo na kanyang isip. Pero nung mami naman siya, na-depress siya. Okay, gawa ng husband, binubugbog, ganoon. Anak siya, may 3 anak. Pero hindi nakatira sa kanya. Kinaampot niya ito kasi hindi na kayang buhay. Kaya yun, may mga kanya-kanyang kwento, mga pati. Kinaampot natin ito. Okay, kaya yun, pag mayroon kang pagkakataon, saan katatanong mo din.
Pero pag meron pa sila mga, huwag mo lang masyadong pakialaman. Okay, kaya sabi niya, kasi, kung maging honest siya naman nagsasabi eh. Ganun ba? Hindi ka magtatanong, ba't ka kasi binubugbog? Bakit kasi tinatanong mo na lang? Doon natin pakialaman yung ganoon, kapatid. Nanayanan natin ang Panginoon ang siyang kumilos. Amen? Amen? Oo. Okay? Kaya, yun ang gagawin natin, kapatid. So, anyway, hindi ganong sumikat yung araw. At tayo po sa area, samantalin natin balik po tayo doon. Babalikan yung mababalikan, mga positive. At bukas ay meron tayong mga prospect ng mga bisita, kapatid. Amen? Amen? Oo. Kaya may naging bisita lang. Last Sunday, si Lala. Ang may bitahan na bisita. Kaya this coming bukas, mga kapatid, ay meron tayong maimbitahan. Okay? Sige po, tayo po kayo, tayo po manalangin. Dakilang Diyos, salamat po ngayong umaga muli sa blessing. Pag-aaral niyo pong salita. Salamat po, Panginoon Ama, sa mga anak. Tulungan niyo po kami. Kahit po mga bibig, magamit po namin po, Ama. Maglulati sa inyo sa pamagitan ng pag-aakay ng kaluluwa. Mag-minister po, Panginoon, sa mga tao po, Panginoon Lord, na nakarating na po sa church. Sila po, ang Panginoon, ay tuloy na pagtibayin. Wisdom bawat isa, courage at maging sa bawat area po, Panginoon, sa kanilang area, sa south, sa north area, sa west area po, Panginoon. Sila man din makapag-akay po, Panginoon, ngayong umaga. And give us excitement for tomorrow's service or our Sunday service po, Panginoon. Magiging kami, mga kaluluwa maliligtas, mga susunod sa tubig bautis po, Panginoon. So, natin po namin hindi kami pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Selfie muna tayo dito. Selfie. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright, let's go. And pag-compute ka naman.